Ayan na, aabot pa pala at makakarating sa House Committee on Ethics itong kontrobersyal na ginawa at pagkakasangkot ni aktor, politician Richard Gomez ng ikaapat na distrito ng Leyte. Doon po sa kanyang ginawang pambabato, harassment, panakot, di umano may pagmumura pa laban doon sa isang sports official na nag-viral yung video na kanyang pinapatukan sa dahil hindi sila nagkaintindihan. Abay dapat lang ho ito ay disiplinahin at talakayin sa Ethics Committee dahil ito ay mambabatas at hindi trabaho ng mambabatas na gumagawa ng batas, mang-argabyado, mangharas sa kapwa o nakaka-impluensya sa maliliit. Kasi nadinig ko yung interview sa kanya, abay hindi nagsisi at hindi ho binawi yung kanyang ginawa. Meron siyang galit doon sa opisyal dahil hindi sila nagkasundo. Yun namang isang pasaway ding abogadong maka Duterte rin, katulad nila. Para bang ang gustong palabasin wala daw pananagutan si Gomez dyan kasi nangyari daw yun sa Thailand. Bakit kayo ganun? Parang nagkahawa-hawa na kayo ng kababawan. Ang congressman, kahit siyang gumawa ng labag sa batas or mali sa kapwa Pilipino, yan ay pananagutan. Hindi ibig sabihin nangyari sa Taiwan yung pambabatok ni Richard Gomez sa isang opisyal ng sports na Pilipino, walang pananagutan dahil doon nangyari kalokohan, katangahan, kabubuhan, kung sino man ang may pakanayan. Nakahawa-hawa na kayo, puro kayo ganun. Merong accountability sa aking opinyon at pananaw. Si Richard Gomez, kahit sa Taiwan nangyari ang pambabatok at pagmumura at pangaras. Dahil siya ay elected congressman, siya ay mambabatas ng Leyte at membro ng Philippine Congress, sakop yan sa pagdisiplina ng Kongreso. Alam niyo kung bakit? Ano man ang ginagawa ng isang mambabatas, may epekto yan sa kabuuan ng Kongreso at mga membro. Kung matino at magaling yung congressman, sa anumang bagay, karangalan ng lahat yan. Pero isang congressman, membro ng Kongreso, House of the People, House of Representatives, nang haras, nanakit, nagmura at kung ano-ano pa, yan ay kasiraan, damage pa rin yan sa Kongreso at sa Pilipinas. Kaya dapat talaga tama lang na idaan sa Ethics Committee at papanagutin, disiplinahin, paalalahanan na hindi niya dapat ginagawa yan kahit sa labas ng bansa. Huwag siyang maniwala doon sa mga baliktad ang pag-iisip na okay lang daw yan dahil sa labas naman nangyari. Wala tayong pakialam, kalokohan talaga yan. So issue lang, walang personalan. Hindi ko alam kung bakit si Richard Gomez parang nag-iba na ngayon. Sikat na artista, naging politiko, abay nananakit na, nanghaharas na. Trabaho ba yun ng mambabatas? Hindi. Kasi ang batas na kanilang ginagawa at mga batas na may iral, dapat ang mambabatas ang unang rumirespeto. Yung karapatang pantao yan ay dapat sinusunod na sa batas yan. Yung pagiging maginoo, magiging magandang halimbawa, hindi nananakit, maging professional na opisyal o atleta, yan ay obligasyon ng kahit sino. Hindi lang mambabatas. Talaga naman, daming pasaway talaga. Ibang klase. So, ano yan? So, nandiyan na po, Ethics Committee raw po. Dahil seryoso rin yung kanyang binatukan at hinaras sa harap ng maraming tao na sports official na magreklamo at humihingi ng kaliwanagan, katarungan sa panlalait sa kanya at ng kahiyang inabot niya sa kamay ng kinatawan ng ika-4 distrito ng Leyte, asawa ng mayor ng Ormoc at kilalang aktor, politician Richard Gomez. Ang lupit naman, talaga lang ha. O sige. Sunod na balitang pag-usapan natin. Talagang kahit Pasko, ang daming nangyayari. Yung relasyon ng mga yap sa Benguet
politiko, at ni Jose Cabral. Relasyon sa business, relasyong pagkakaibigan, humantong sa ganitong klaseng mga tanong dahil merong nangyari kay Jose Cabral, namatay sa bangin, nahulog sa bangin. Kaya napapag-usapan yung Yap kasi yung hotel na tinirahan ni Jose Cabral ng ilang oras lang ay pala'y pag-aari ng kanilang pamilya na di umano ibinenta, nabenta at ang nakabili ay mga Yap sa Benguet. Yan ang sinasabi ni Secretary Remulla. Meron daw silang dokumento na mga Yap ang nakabili sa halagang 2.5 billion pesos. Ito lang, taong ito, 2025. Ang tanong, mayaman pala? Mayaman ba talaga ang mga Cabral? Mayaman ba si Jose Maria Catalina Cabral Pasintabila na sa kabilang buhay na? Bakit sila nagkaroon ng ganyang kalaking property dyan sa Baguio City? Balita ko marami pa mga property ito, mukhang bilyon-bilyon daw mga property. Ano nangyari? Yosek, magkano sweldo na Yosek? 300,000? Sabihin natin 10 taon niya sa DPWS, makakaipon ka ba ng bilyon kung sweldo lang? Hindi. Pero dahil siya ay controversial, dahil nga Yosek for planning, kontrolado ang mga programa, insertion, ponenteng yung proponent ng mga project, both government at elected official, politiko, kongreso at senado. So, kaya tinatanong natin, yung relasyon ba na pagkakaibigan or business ni Cabral sa mga Yap dyan sa Benguet, kailan pa at saan aabot ito? Malalim ang ugnayan nila. Sinasabi ng ICI, DPWS, Ombudsman, yung mga Yap ay may mga construction company nakakuha ng billion na mga pera ng bayan at project nung itong si Yap ay chairman ng Committee on Appropriation ng Kongreso, party list at ng mga naging congressman kasama yung kanyang kapatid. So, Yap family yung pinag-uusapan dito. Wala pa hong malinaw na paliwanag pero kung magpapaliwanag ang mga Yap tungkol sa isyong ito ay ating inaabangan. Parating natin kung kailang panig sa isyong ito. Pagkatapos nga nakabili umano ng 2.5 bilyong halaga ng property sa Baguio City, hotel na controversial ngayon. Wow! So, paano yan? Wala bang pananagutan ang pamilyang Cabral? Dahil hindi malinaw kung saan kinuha yung perang ibinili nito bago napunta sa kanila at bago ibinenta. Bakit nabenta ito? Sa mga Yap na sinasabing maraming project na nakuha. Kontraktor ang dating. Tapos 2.5 billion ang halaga. Kaninong pera ito? Nagtatanong lang po. Opinion lang po ito base sa nangyayari. Bakit nangyari yan? Saan galing itong malaking volume ng perang ito? Anong klaseng relasyon yan for business at personal ng namayapang Cabral at itong buhay na mga Yap dyan sa Benguet? So, hinihintay natin kung ano po ang magiging pahayag ng mga Yap at ating gagamitin yan para makarating sa inyo ang mga balita mula sa kailang sampanin. Please like and share ang ating mga topic dito kahit na Paskong Pasko talaga.